Nako, mga sangkay, pandaigdig ang balita tayo. Ito na nga, nag-aaway na po ang bansang Amerika at China. Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan, and we are back sa ating vlog ngayon. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? At ito pag-uusapan po natin ang isa sa matunog na usapin ngayon, mga sangkay. Aba, nagbabanggaan na po ang dalawang higanting bansa. Ang number 1 na bansa kung saan ito po ay ang bansang Amerika at pangalawang bansa kung saan ito po ay ang bansang China. Pagdating po sa ekonomiya, ngayon, nagbabanggaan na ang first world's largest economy at second world's largest economy. US versus China. Ngayon, alamin po natin mga sangkay, ano na naman po itong pinag-aawayan po nila at saan nga ba ito hahantong, no? Anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.47 million subscribers na. Padami po tayo ng padami. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, dito, no? Aba, doon pang hinihintay mo, pare koy. Malapit na po tayo makarating sa 1.5 million subscribers. So ang gawin nyo lamang po ngayon, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood sa atin ngayon. Okay guys, eto na nga po ang balita mga sangkay, no? Trump dodoblehin ang taripa sa China. So mayroon po kasing digmaan ngayong nagaganap sa dalawang higanting bansa. US versus China. Hindi po ito literal na digmaan na gumagamit po ng weapon, kundi gumagamit po sila ng sistema pagdating po sa kanilang mga produkto na pinapadala sa kabilang dako. Sa madaling sabi, pinapabagsak po ng pareha sa bansa ang kanilang mga ekonomiya. Ngayon, eto mga sangkay. Kung noon, 34% ang taripa na ipinataw ni Trump sa China, aba ngayon mga sangkay, dodoblihin pa raw. Tataasan pa, up to 50%. O, panoorin po natin ang video na ito. Not on courtesy call press conference, the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Oval Office ay nagbabala si US President Donald Trump na kanyang papatawan ng Ayan na, nagbabala na po. dagdag na taripa ang China. With China, as you know, against my statement, they put a 34% tariff on above. Okay, yan po kasi ang ginawa ng China, mga sangkay. Noong una, ang bansang Amerika, naglatag po sila ng, I think, 20% na taripa laban po sa mga pumapasok na produkto galing po sa China. Ngayon, pumalag ang China. Ang ginawa ng China, naglatag din po sila ng taripa, hindi ko nagkakamali, 20% din po ata yun. Tapos ngayon, nainis ang bansang Amerika. Ginawa na pong 34%. Aba, mga sangkay, sobrang taas po niyan. Kaya nga ang mahihirapan po dito, yung mga negosyante po mismo ng kabilang dako, mga sangkay. Mga negosyante from China and from Amerika. Ngayon, mga sangkay, ang China man, hindi din po natuwa sa ginawa ni Trump. Kung 34% yung ipinataw ni Trump sa US, sa China, ang ginawa din po ng China, 34% na taripa din laban po sa Amerika. So, parehas na ngayon, it's a tie. Ngayon, eto na. Dodoblehin pa raw po ni Trump, mga sangkay, ang taripa laban sa China. Ay, naku po. Ewan ko lang, saan pupunta pa to? What their ridiculous tariffs were already. And I said, if that tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock, we're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put. Yan po yung warning ni Donald Trump. So, ito na lang, sabi ni Donald Trump. Kung hindi nila aalisin yung 34% na taripa laban po sa bansang Amerika, ilalagay namin ang 50% na taripa laban po sa China. Yan yung warning ni Donald Trump. At hindi po natin alam kung sasakyan po yan ng China. Paano kung sabihin ng China? Siyempre, may pride yun Sasabihin ng China, hindi. So kami din, may warning sa Amerika. Kung hindi nyo aalisin yung 34% na taripa laban sa amin, gagawin din namin 50% na taripa ang lahat
ng mga produkto na pumapasok sa amin. Eh di tabla na naman yan, mga sangkay. So hindi ko alam kung sino yung matatalo dito sa dalawang mga higanting bansa eh. 'Di ba? Kasi syempre Amerika, higanting bansa. China, higanting bansa. Hindi din po magpapatalo yan. Ngayon mga sangkay, ito yung babala ni Donald Trump. But on. Ayon kay Trump na kanya itong ipatutupad kapag hindi binawi ng China ang 34% na retaliatory tariff nito sa Estados Unidos. Ha? Git ng presidente, daragdagan nito ng halos 50% ang ipapataw niyang taripa sa China na mga ngahulugang nasa halos 100% tariff rate na sa lahat ng Chinese products. Sa Nako. Ibig sabihin mga sangkay, mukhang wala na yung mga magnenegosyo niyan. Hindi na po gaganahan pumunta pang Amerika at the same time pumuntang China. So sila po yung naiipit dito mga sangkay dahil po sa trade war. Ang tawag po dito, trade war. Digmaan po ito mga sangkay ng kani-kanilang mga negosyo, ng kani-kanilang ekonomiya. So ngayon, walang magpapatalo dito mga sangkay. ngayon ay nagkakaroon ng pagsibol ang Chinese stock market dahil sa pagtutok ng mga lokal na negosyante sa kanyang sariling merkado habang ang Wall Street at S&P 500 ay dumaranas naman ng malaking pagbagsak dahil sa pagdepende nito sa pandaigdigang merkado. Ayun lang. Bukod sa China, ay binatikos din ito ang Japan kung saan nakausap niya sa telepono si Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba. Dagdag pa nito, tila minaliit ng Japan ang Estados Unidos sa usapin ng kalakalan kung kaya't marapat na maramdaman nila ang mataas na taripa. Inihalimbawa nito na hindi umano tinatanggap ng Japan ang mga sasakyan ng US pero ilang milyon ang nakukuha ng Japan gaya ng sa agrikultura at iba pa. So ang Japan din, mga sangkay, na buwisit na rin po pala sa US. So ngayon, ito, ang problema po sa US kasi umaasa daw po sila sa pandaigdigan lamang na merkado mga sangkay. While itong China, dito po sila nakatutok mga sangkay sa kanilang mga produkto. So hindi daw po sila maaapektuhan kasi may sarili po silang merkado eh. Ganon din po yung Japan. Kaya ngayon mga sangkay, naabuisit po yung Japan. Ang pagkakaintindi ko, tinawagan po mismo ang US. At ngayon mga sangkay, lalo pong mababaon sa problema itong Japan mga sangkay, itong bansang Amerika, 'di ba? Lalo pong daranas ng isang matinding problema. We have many countries that are coming to negotiate deals with us, and they're going to be fair deals, and in certain cases they're going to be paying substantial tariffs. There'll be fair deals. As you know, I spoke this morning with the Prime Minister of Japan, and we had a very good conversation. They're coming, and I said, one thing, you're going to have to open up your country because we sold no cars, like 0 cars in Japan. And they sold millions of cars into our country. They don't really take our agriculture, a little bit of it just to keep us slightly happy, but they don't take what they're supposed to be taking. So we have a great relationship with Japan. We're going to keep it that way, but they're coming in to meet, and other countries are coming in. Hindi rin nakaligtas ang European Union sa taripa o tirada ni Trump kung saan sinabi niyang handa siyang harapin ang EU sa isang trade war kung upang mabawi ang halos 350 billion trade deficit na nakukuha ng Estados Unidos mula sa Europa. Kasunod ito ay ilang araw lang ang nakalipas nang sabihin ni European Commissioner President Ursula von der Leyen na handa ang buong European bloc na magpatubad ng umano'y countermeasures upang pigilan ang tinatawag nilang mapang-aping retaliatory tariff policy na ipinataw ni Trump noong simula pa lamang ng Abril. The European Union's been very bad to us. They don't take our cars, like Japan in that sense. They don't take our agricultural product. They don't take anything practically. And yet they send millions of cars in a year. Mercedes-Benz, Volkswagen, BMWs. They're sending millions and millions of cars into the U.S. But we don't have a car that's been sold to the European Union or other places, but let's go for the European Union. And it's not going to be that way. It's got to be fair and reciprocal. It's got to be fair. It's not fair. We have a deficit with the European Union of $350 billion. And it's going to disappear fast. And one of the
reasons and one of the ways that that can disappear easily and quickly is they're going to have to buy our energy from us because they need it. They're going to have to buy it from us. They can buy it. We can knock off $350 billion in 1 week. So ayan, mga sangkay, no? Hindi lang pala ito China, kundi iba pang mga giant na bansa ang kinakaharap ngayon ng bansang Amerika. So, alam nyo, yung ano ko dito, mga sangkay, yung tingin ko dito na ginagawa ni Donald Trump. Gusto po ni Donald Trump, mga sangkay, na makipag-negotiate sa kanya yung mga bansa. Okay? Kaya narinig nyo kanina, mga sangkay, open daw po yung kanilang lamesa para pag-usapan, no? Itong mga pinataw na taripa. Tingin ko dyan, mga sangkay, strategy ito ni Trump para makuha ang mas matinding impluensya sa buong mundo. Mga sangkay, makipag-negotiate sa kanya. Inuutakan po ngayon ni Donald Trump ang buong mundo. Kasama na po ang China. Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.